May mga taong kapag tinulungan mo, hindi ka nila pasasalamatan, sisiraan ka pa. Naranasan mo na bang maging mabuti pero ikaw pa ang napahamak, ginawa mo ang tama pero kapayapaan mo ang kapalit? Sa mundo ng Stoic philosophy, may isang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng tinutulungan ay karapat-dapat tulungan. Dahil minsan, ang sobrang kabutihan ay hindi nagliligtas ng iba. Sinisira nito ang sarili mo. Sa Stoic philosophy, ang kabutihan ay hindi bulag. May kasama itong karunungan, ang kakayahang magpasya kung kailan dapat tumulong at kung kailan dapat umatras. Hindi lahat ng mabuti ay tama at hindi lahat ng pagtulong ay makatarungan. May kabutihang may hangganan at may kabutihang nauuwi sa sariling pagkawasak. Ang una ay nagmumula sa malinaw na isip. Ang huli ay bunga ng takot na masabihang masama. May paalala ang mga sinaunang Stoic. Hindi mo responsibilidad iligtas ang lahat, lalo na kung kapalit nito ang iyong dangal, lakas at katahimikan. Ang tunay na karunungan ay ang pagpili ng kabutihang hindi winawasak ang sarili. May unang uri ng tao na dapat mong pag-ingatan, ang walang utang na loob. Ito ang taong palaging nakaabang sa tulong mo, ngunit hindi kailanman natutong tumayo sa sariling paa. Kapag nandyan ka, umaasa sila. Kapag nawala ka, wala silang pakialam. Hindi nila nakikita ang sakripisyong ibinigay mo dahil para sa kanila, obligasyon mo yon. Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang tulong ay kusang loob, hindi utang na kailangang singilin ng paulit-ulit. Kapag ang pagtulong ay naging tungkulin na inaasahan, hindi na ito kabutihan, ito ay pagsasamantala. Ang taong hindi marunong magpasalamat ay hindi nangangailangan ng tulong. Nangangailangan siya ng aral at hindi mo tungkulin na ikaw ang magturo nito kapalit ng iyong kapayapaan. Ang pangalawang uri ng tao ay ang paulit-ulit na biktima. Palagi silang may problema, laging may dahilan, ngunit bihira ang pagbabago. Anumang tulong ang ibigay mo, parang bula lamang. Hindi nagtatagal, hindi nagre-resulta sa paglago. Ayaw nilang akuin ang kanilang sariling responsibilidad. Mas madali sa kanila ang magreklamo kaysa kumilos. Sa pananaw ng Stoic philosophy, hindi mo trabaho ang ayusin ang buhay ng taong ayaw magbago. Ang iyong oras, lakas at kapayapaan ay hindi dapat ubusin sa walang katapusang siklo ng sama ng loob at kawalang aksyon. Tulungan ang handang matuto, hindi ang patuloy na nabibiktima sa sariling kapabayaan. May isa pang uri ng tao na dapat bantayan, ang mapang-abuso sa kabutihan. Lalapit sila sa iyo kapag may kailangan, ngumingiti, humihingi ng tulong at nagpapasalamat o mukhang nagpapasalamat. Ngunit pag ikaw na ang nangangailangan, bigla silang naglalaho, parang bula sa hangin. Ang kabutihan mo, ginagamit nila bilang tulay para sa sariling kapakinabangan. Sa Stoic perspective, ang tunay na kabutihan ay hindi nagiging instrumento para samantalahin ka. Kapag ang pagtulong mo ay nauuwi sa pang-aabuso, ang pinakamatalinong hakbang ay umatras at itakda ang hangganan mo. Ang pag-alaga sa sarili ay hindi kasalanan. Ito ay karunungan. May isa ring uri ng tao na dapat iwasan, ang selosong tao. Kapag nakamit mo ang tagumpay, sa halip na masaya para sa iyo, ramdam mo ang inggit sa kanilang mga salita at kilos. Kapag tinutulungan mo sila, hindi nila ito tinatanggap ng buong puso. Sa halip, may paraan silang pahinain ka, pababain ang kumpiyansa mo, o gawing maliit ang tagumpay mo. Sa Stoic philosophy, hindi mo dapat hayaang ang inggit ng iba ay lamunin ang iyong kapayapaan. Ang tulong mo ay para sa paglago, hindi para gawing daluyan ng selos at negatibong enerhiya. Kapag ang kabutihan mo ay nagiging daan para ikaw ay hinaan, oras na itakda ang hangganan at manatili sa sariling katahimikan. May isa pang uri ng tao na dapat pag-ingatan, ang palaging nagre-reklamo pero walang ginagawa. Palagi silang may reklamo, laging may kwento ng problema, ngunit bihira o wala namang hakbang upang magbago. Kapag sinusubukan mong tulungan sila, unti-unti nilang uubusin ang oras, lakas at pasensya mo na walang kapalit na pagbabago.
Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang enerhiya ng tao ay limitado. Hindi mo dapat ipagkait ang iyong lakas sa paulit-ulit na pag-aksaya sa mga taong ayaw kumilos para sa sarili nilang kapakanan. Ang kabutihan mo ay mahalaga. Dapat itong gamitin sa mga taong handang matuto at magsikap. May isa ring uri ng tao na dapat mong iwasan, ang sinungaling at manipulator. Ginagamit nila ang awa, kabaitan at pagtulong mo para makuha ang kanilang nais, hindi dahil sa tunay na pangangailangan o pasasalamat. Ang bawat salita nila ay may nakatagong layunin, at ang iyong kabutihan ay nagiging kasangkapan sa kanilang panlilinlang. Sa Stoic perspective, ang tiwala ay sagrado at hindi dapat ipahiram sa mga hindi tapat. Ang pagtulong sa maling tao ay nagdudulot ng kapahamakan sa sarili. Kaya ang karunungan ay nagtuturo na pumili ng mabuti at manatiling maingat sa mga taong may lihim na motibo. May isa pang uri ng tao na hindi mo dapat tulungan, ang ayaw tumanggap ng katotohanan. Kapag sinubukan mong ipakita ang totoo, nagagalit sila, nagrereklamo o umiiwas sa usapan. Mas pinipili nilang manatili sa ilusyon kaysa harapin ang realidad at magsikap na magbago. Sa pananaw ng Stoic philosophy, ang paglago ay nagsisimula sa pagtanggap ng katotohanan. Kahit ito'y mahirap o masakit, ang pagtulong sa taong ayaw umunawa ay nauuwi lamang sa pagkabigo at pagkaubos ng lakas mo. Kaya minsan, ang pinakamabuting kabutihan ay hayaan silang matuto sa sarili nilang karanasan. May isa ring uri ng tao na dapat mong iwasan, ang hindi nirerespeto ang hangganan mo. Kahit malinaw mo nang sinabi kung saan nagtatapos ang iyong pasensya o tulong, patuloy pa rin nilang nilalampasan ito. Hinihingi ang higit pa kaysa sa kaya mong ibigay. Sa Stoic philosophy, ang respeto sa sarili ay hindi pwedeng isuko. Ang iyong hangganan ay sagrado. Ito ang pundasyon ng kapayapaan at integridad mo. Kapag ang kabutihan mo ay binabaliwala o sinasamantala, ang tanging karunungan ay itakda ang malinaw na limitasyon at panindigan ito ng hindi natitinag. May isa pang uri ng tao na dapat mong iwasan, ang humahadlang sa katahimikan mo. Palagi silang nagdadala ng drama, chismis at kaguluhan sa paligid mo kahit na walang dahilan. Ang presensya nila ay parang bagyo na sumisira sa kapayapaan ng isip at puso mo. Sa Stoic philosophy, ang panloob na katahimikan ay tunay na yaman at hindi dapat ipagpalit sa ingay, negatibidad o kaguluhang dulot ng iba. Kapag ang isang tao ay patuloy na nagpapahirap sa iyong katahimikan, ang pinakamatalinong kabutihan ay lumayo at panatilihin ang sariling kapayapaan bilang prioridad. Mahalagang linawin, ang hindi pagtulong sa mga taong sisirain ka ay hindi kawalan ng awa. Ang Stoicism ay hindi pagiging malamig o walang puso. Ito ay tungkol sa matalinong kabutihan. Ang kabutihan ay dapat magpalakas at hindi magpahamak sa sarili. May malaking pagkakaiba ang tunay na pagtulong at ang pagpapahamak sa sarili para sa iba. Ang una ay nagbibigay ng positibong epekto, may hangganan at may respeto sa sariling kapasidad. Ang huli ay nagdudulot lamang ng pagod, sakit at pagkawala ng kapayapaan. Ang Stoic ay nagtuturo na mahalin at pangalagaan ang sarili habang tumutulong sa mga handang tumanggap at magbago. Sa pagtulong, may praktikal na gabay ang Stoic philosophy. Tulungan ng mga taong may responsibilidad sa kanilang sariling buhay at kapag malinaw ang hangganan ng tulong mo. Kapag handa silang matuto at kumilos, ang kabutihan mo ay nagiging daan sa tunay na pagbabago. Ngunit umiwas sa mga sitwasyon kung saan paulit-ulit kang nasasaktan o nawawala ang kapayapaan mo. Ang tunay na karunungan ay ang malaman kung kailan magsasakripisyo at kailan kikilos para pangalagaan ang sarili. Sa ganitong paraan, ang kabutihan mo ay hindi nauuwi sa pagkawasak kundi nagiging instrumento ng positibong pagbabago. Ngunit sa huli, tandaan, hindi lahat ng tao ay karapat-dapat sa iyong tulong. May mga taong inuubos ang iyong lakas at pinapahamak ang iyong kapayapaan at sa Stoic perspective, hindi mo ito obligasyon ayusin. Hamon sa iyo,
Suriin ang mga taong palaging nakakasama ng iyong enerhiya at kilalanin kung sino ang tunay na karapat-dapat sa kabutihan mo. Hindi ka masamang tao kapag pinili mong iligtas ang sarili mo. Ang pagpili ng sariling kapayapaan at integridad ay isang anyo ng pinakamalalim na karunungan.